Pambungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, Kapitulo 19, versikulo 25 hanggang 27. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya ay pinatiran ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, Kapitulo 2, versikulo 33 hanggang 35. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapamamahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balarao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Welcome po. Welcome sa lahat sa ating programa. Pagninilay natin dito sa mga salita ng Diyos. Ang PESMA, pagnilayan ng Ebanghelyo sa madaling araw dyan sa Pilipinas. Sa ating pong munting tahanan, ang Our Humble Home, ang PESMA Plus, dito sa Facebook at sa YouTube. And as usual, maganda po ang ating programa. Kung i-open po natin, buksan muna natin ito ng pagninilay ng ating mahal na Santo Papa.
So basahin po natin ang pagnilay ni Pope Francis. Words of the Holy Father. The suffering of her dying Son, who had taken upon himself the sins and infirmities of humanity, pierced her own heart. Jesus suffered in the flesh, the man of sorrow disfigured by evil. Yan po ay sa Isaiah chapter 53 verse 3 and the following. Mary suffered in spirit as a compassionate mother who dries our tears, comforts us, and points to the Christ's definitive victory. Mary, mother of sorrows, remains at the foot of the cross. She simply stands there. She does not run away, or try to save herself, or find ways to alleviate her grief. Here is the proof of the true compassion: to remain standing beneath the cross, to stand there, weeping, yet with a faith that knows that in her Son, God transfigures pain and suffering and triumphs over death. In contemplating the sorrowful mother, may we too open our hearts to a faith that becomes compassion, a faith that identifies with those who are hurting, suffering, and forced to bear heavy crosses. A faith that does not remain abstract, but remains incarnate in fellowship with those in need. A faith that imitates God's way of doing things, quietly relieves the suffering of our world, and waters the soil of history with salvation. Ito po ay binasa ng ating mahal na Papa sa kanyang homily sa Stastin, Slovakia noong September 15, 2021. Yan po ang pagninilay ng ating mahal na Papa. At ang susunod po ay ating babasahin ang pagninilay na ipinadala sa atin ng ating kasamahan dito. As usual, pinadala ni Pesma Florencia Camus Valdez. Ito po ang una nating babasahin ngayon, na may pamagat na bilang mga tagasunod ni Jesus, hindi tayo ligtas sa mga kalungkutan ng buhay. Ito ay hindi kailanman nabigo. Naluluha ako sa tuwing nababasa ko sa mga news article o social media post ang napakaraming nalulungkot na ina at ama. Nawawalan ng mga magulang ang kanilang mga anak sa lahat ng edad, sa droga at karahasan, sakit at gutom. Ang mga bata ay nahihiwalay sa kanilang mga magulang, madalas sa loob ng maraming taon, sa pamamagitan ng paglipat habang ang mga magulang ay umaalis sa sariling bansa upang maghanap ng trabaho o habang ang mga bata ay pinaalis para sa kaligtasan. Ang mga magulang ay nagdurusa sa pagkawala ng mga anak sa pamamagitan ng pagkalaglag at panganganak ng patay. Sa mga mukha at kwento ng mga nasalantang magulang na ito, makikita natin ang imahe ng Our Lady of Sorrows na ating pinaparangalan ngayon. Ang oo ni Maria sa Diyos ay hindi naging sanhi ng kanyang kaligtasan sa pagdurusa. Sa katunayan, ang tradisyon ay nagsasalaysay ng 7 partikular na kalungkutan na naranasan ni Maria, simula sa hula ni Simeon sa Ebanghelyo ngayon at nagtatapos sa pagkamatay ni Jesus sa krus at paglibing sa isang hiram na libingan. Bilang mga tagasunod ni Jesus, hindi tayo ligtas sa mga kalungkutan sa buhay. Ngunit alam natin na ang Diyos ay kasama natin sa pamamagitan ng mabuti at masama. Nag-aalok sa atin ng habag at awa na tinatawag tayong ibahagi ito sa ating mga kapatid, na ang buhay ay maaring magdala sa atin sa pagluha. Our Lady of Sorrows, pray for us.
Yan po ang nilay na ipinadala sa atin ng ating kasamahan ni Pesma Florencia Valdez. Thank you po, Pesma Florence, sa napakaganda mong nilay. At ang susunod po natin na nilay ay nanggaling sa ating sister kay Pesma Maria Naisi Diente. Go ahead, Sis Naisi, ng iyong nilay. Magandang pagbati po sa ating lahat, brothers and sisters in Christ. Good morning. At sa araw na ito, ating pagninilayan ang gospel ngayon. Dito'y ipinahayag ni Jesus ang pagiging inang espiritual ni Maria ng lahat ng tao. Si Juan naman ang kinatawan ng lahat ng tao. Katulad ni Mama Mary, nakaramdam ng sobrang awa sa kanyang anak na si Jesus. Kahit ito'y masakit ang kanyang nararamdaman, lubos niya itong tinanggap dahil sa kalooban ng Diyos na ito'y mangyayari sa buhay ni Jesus na ililigtas niya ang sanlibutan. Ang lahat ng ito'y nakakaantig sa puso sa mahal na Inang Maria. Sa panahon natin ngayon, marami din nagdurusa sa panahon ng COVID-19 na hindi nila makikita ang mahal nila sa buhay dahil bawal lumapit dito. Hindi nila makikita ang patay na katawan dahil ito'y nabalutan ng plastik ito. Ang mahawakan lamang nila ay yaong abo na lamang dahil nakremate na ito. Kahit hindi mo sila kamag-anak, nakaramdam ka ng pagbighati sa puso mo. Ganun pa man ang pagsakripisyo ni Mama Mary, pitong talim ang tumurok sa dibdib ng ating mahal na inang si Maria. Alang-alang sa pag-ibig kay Jesus, mula noon siya'y ipanganak hanggang sa libingan. Yan po ang reflection ko sa araw na ito. Naway pagpalain tayo ng Diyos, mapagmahal at makapangyarihang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. And thank you po sa ating lahat. Pisma Plus, and God bless everyone. Okay, thank you so much, Pesma Naisi, sa iyong napakagandang nilay. At ang ating pong susunod na nilay ay manggagaling kay Pesma Feli Kenkito. Go ahead, Sis Feli, ng iyong nilay. Mapagpalang oras po sa lahat po ng aming mga kapatid na sumusubaybay at taga-subaybay ng aming munting channel na ito. At mapagpalang oras din po sa aking mga kapatid dito sa aming munting bahay na ito. Ngayon po ating pagnilayan ang salita ng Diyos na isinulat ayon kay San Lucas Kapitulo 2, versikulo 33 hanggang 35. The prophecy of Simeon about the 7 sorrows of our mother Mary. As of what we are now as Christians at sa ating simbahan, ginugunita natin ang kapistahan ng Our Lady of Sorrow. A tradition at itinuro ng ating simbahan na meron nitong 7 sakit ng Inang Maria. 1 is the prophecy of Simeon, 2, the flight into Egypt, 3, the loss of Jesus in the temple, 4, Mary meets Jesus on the way to Calvary, 5, Mary stands at the foot of the cross, 6, Mary receives the dead body of Jesus, and 7, the body of Jesus is placed in the tomb.
As I learned this prayer of 7 sorrows of Our Lady and prayed mostly every day with with my brothers and sisters in Christ through online, for almost 2 years now, hindi pa din ako nasasanay tuwing pinagninilayan ang bawat salita na binabasa ko sa prayers na ito, kung anong sakit ang dinaranas ng mahal na ina sa mga panahon na iyon. Napapaluha ako during meditation. Minsan pa nga natanong ko sa aking sarili, paano kaya kung alam ng mahal na ina nung unang panahon pa man at bago ito mangyari at kanyang daranasin ang sakit na ito, tanggapin niya kaya? Pero alam din natin ang obedience ng mahal na ina sa Diyos. Kagaya na lang sa Annunciation, yung pagtanggap niya sa salita ng Diyos na ipinadala niyang Anghel Gabriel sa kanya. Wala siyang tanong-tanong na tinanggap ng buong puso ang challenge na ito. Ika nga, sabi niya, be it done unto me according to your word. At minsan napakinggan ko ang homily ng isang pari. Na he said, Mary's suffering was not one of despair. It is a suffering of love. Her sorrow was not a sadness, but a sharing of all that Jesus endured. Ang 7 sakit na ito, sigurado ako, meron din sa atin na related ang pangyayari at nangyari sa ating buhay. Hindi nga ba't lubhang masakit, ngunit naway matuto tayo through of all our sorrows that happens to our lives, ay ating pakikiisa sa sakit ng mahal ng Inang Maria. Yes, as humans, as ordinary human, sigurado ako, mahirapan tayong tanggapin ito. Ang magsalita nga lang ng pangit na salita sa ating kapwa, lubhang napakahirap sa atin na labanan. Lalo na kung tayo ay nasaktan ng ating kapwa na ito, sigurado maghahanap tayo ng paraan paano gumanti. But sabi ko nga, as I prayed this prayer, almost every day, I learned how to endure the pains na dulot ng ating kapwa, na alam kong hindi din nila sadya na tayo ay saktan. Lalo na ang makapagsalita ng masama salita kontra sa atin. Mga kapatid, learn how to say this into our lives, into ourselves. Ipagpasa Diyos na lang natin, gaya ng ginawa ng mahal na ina. Lumapit tayo sa mahal na ina at i-share sa kanya ang sakit na dinaranas natin, anumang sakit ang dinadala natin ngayon. Dahil naniniwala din ako na tutulungan niya tayo mapawi ang sakit na nararamdaman natin. Dahil kagaya ng mahal na Inang Maria, her sorrows that she endured, ipinagkatiwala niya sa Diyos ang lahat. Let us pray. O beloved Mother, Queen of the Martyrs, give us courage you had in all your sufferings, so that we may unite our sufferings with yours and give glory to God. Help us follow all His commandments and those of the Church, so that our Lord's sacrifice will not be in vain, and all sinners in the world will be saved. Amen. Yun lamang po. Stay blessed and be a blessing. Okay, thank you so much, Pasma Feli, sa napakaganda mong nilay. At ang ating namang last but not the least na magninilay ngayon ay si Pasma Gaya. Go ahead with your nilay, Guy.
Mapagpalang oras po sa ating lahat. Welcome po muli dito sa ating Pesma Plus channel. Ang naging daan at tulay sa ating pagkikiisa sa pagbabahagi natin sa ating mabuting balita. Ang ebanghelyo nating pagninilayan ngayon ay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan sa chapter 19 verse 25 to 27. Pagninilayan natin ang kahulugan ng mga hapis ni Mama Mary at kung paano tayo tuturuan ni Maria na maging matatag, nakatayo sa paanan ng krus habang nakatingin kay Jesus. Inilalarawan nga sa ating ebanghelyo ngayon na nakatayo sa paanan ng krus si Maria sapagkat ito nga yung tagpo sa Biblia na si Jesus ay ipinako sa krus. Siya ay binawian ng buhay at sa kanyang paanan ay nandun po ang kanyang inang si Maria, nagdadalamhati. Ano po ba ang mga aral na maituro sa pagdiriwang na ito? Mga kapesma, napakaganda po ng halimbawa na ipinakita ni Maria para tularan natin. Una po, halimbawa na lang sa kabila ng mga hirap sa ating pinagdadaanan, hindi natin alisin ang tingin natin kay Jesus. Madalas kasi ang tinitingnan natin ay ang problema. Nakalimutan na nating tingnan si Jesus. Sapagkat kung titingnan natin si Jesus at magdasal tayo, ay maaring may himalang gumaan ang ating mga pakiramdam. At si Jesus pala, habang tinitingnan natin sa krus, ay magbibigay ng maraming sagot sa ating mga katanungan. At nakakapagaan din po ng pakiramdam kapag ang lakas ay hinuhugot natin kay Jesus habang tinitingnan siya sa panalangin habang siya ay nakapako sa krus. Mga kapesma, ngayong araw po ay inaalala din ang tinatawag na 7 Sorrows of Mary. Ang una, the prophecy of Simon, the flight into Egypt, the loss of child Jesus in the temple, the meeting of Jesus and Mary on the way of the cross, the crucifixion na inilalarawan ngayon sa ating gospel reading. Ang pagbababa sa kanya mula sa krus at ang paglilibing sa ating Panginoon. Ito po ay, binabanggit ko po ito dahil ito po ay mga hapis ng ating Inang Maria. Kaugnay ng kanyang karanasan sa kanyang anak, mga hirap na pinasan niya sa kanyang puso, subalit masakit man, subalit patuloy na nagtitiwala sa Diyos. Ipinapakita sa kapistahang ito kung paano pinasan ni Mama Mary ang sakit at lungkot. May luha man, subalit may lakas. Naway matularan natin ang ating Inang Maria na isang ina na may puso't na kahit nahihirapan, subalit pilit na inuunawa at tinatanggap na may pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sakripisyo na may kasamang pagmamahal. Mahirap, subalit pinasan ni Mama Mary lahat. In Mary's suffering, we can find a way to understand our own sufferings. Tandaan natin mga kapatid, malalim po ang pagmamahal at malalim din po ang sakit na nararamdaman ni Mama Mary. Habang tinitingnan niya ang kanyang anak na nakapako sa krus. Kita ni Mama Mary na pinasan ng kanyang anak ang mabigat na krus dahil sa ating mga kasalanan. Pero hirap na hirap po ang kanyang kalooban at pilit po niyang kinakaya.
yung kita niya ang anak niya na nalalagutan ng hininga habang nakapako sa krus. Can we imagine how painful it was for a mother like Mary? Para sa akin po, hindi ko po kaya yung nagawa po ni Mama Mary. Ngunit mapagligtas at makahulugan kahit anumang hirap na inuugnay natin bilang pakikiisa sa mga hirap ni Jesus, kapag ito ay iniaalay natin sa Diyos, ay magiging banal, magiging mapagligtas na paghihirap. Handa nawa tayong mag-alay ng sakripisyo at panalangin para sa lahat. Kahit may maramdaman tayong hirap, magdasal pa rin tayo at patuloy pa rin ang misyon at ialay sa Diyos. Kaya mga kapesma, kung meron man po tayong mga pinagdadaan ng mabigat na hirap at mga mabigat na krus, huwag tayong mag-alala. Pwede po itong maging daan ng ating kabanalan, sapagkat sa bawat krus ay may pagpapala. Tandaan natin, ang krus ay daan patungo sa biyaya ng kaligtasan, kaya hayaan po nating akayin tayo ni Mama Mary sa kanyang mga hapis, sa tunay na pangunawa, sa kahulugan ng mga pagsubok sa buhay natin. Tandaan natin mga kapesma, na hindi po ito ang katapusan ng lahat. Ito po ay mga daan sa ating ikakabanal, sapagkat ang daan patungo kay Jesus ay ang daan ng sakripisyo at krus. Muli, naway matulad tayo ng ating Inang Maria na punong-puno ng pagmamahal, mapagkumbaba, sinunod niya at tinanggap ang lahat ng sakripisyo at handang ialay ang buhay sa Diyos. Hanggang dito na lang muna ang aking nilay. Maraming salamat muli sa ating Pesma Plus channel. Welcome po ang lahat na sumali dito upang tayo'y magsama-sama sa pagbabahagi ng ating mabuting balita. Yun lamang po at maraming salamat. God bless us all sa mga kasamahan ko dito. Thank you po sa patuloy na pagsakripisyo. Saludo po ako sa inyong lahat. God bless. Thank you so much, Pes Magaya, ng napakagandang mong nilay. At dito na lang siguro magtatapos ang ating programa. Maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na pakikinig, pagsusubaybay, at pagsusuporta sa ating programa. Tayo po ay nagpapasalamat din sa mahal na may kapal at tumatawag sa banal na Espiritu na tayo po ay gabayan sa araw-araw nating mga ginagawa, araw-araw na panalangin at araw-araw na mga hinihiling sa ating mga pangangailangan. Wag lang kalimutan na sa katapusan ng video na ito, meron tayong link na kung i-click nyo, dadalhin po kayo sa video na yan. Ngayon po, ang ilalagay natin ay ang 7 Sorrows of Mary. Ayan po ang ating fiesta o ang observance ng Sorrows of our Blessed Mother. So, i-click lang ninyo at dadalhin po kayo doon. Hanggang sa muli, ito po si Rex from Chicago at magdasal po tayo. Sa aking piling, tinatawagan ka. Banal mong presensya, Espiritu, banal manahan ka. Espiritu, banal lumapit ka. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Spirit.